Hi guys! Welcome back ulit sa aming channel. Ngayon ay gagawa ko ng bulaklak na hindi ko alam anong pangalan, basta bulaklak siya. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, dito guys, dalawang kulay lang na ang ginamit ko na yarn. At saka yung hook na ginamit ko is 3.5. So, dito first, kailangan lang natin mag-chain ng 30. So, pagkatapos ng chain 30, kailangan natin single crochet hanggang sa dulo. So, pagkatapos ng single crochet, kailangan natin mag-chain 2, then double crochet. Next, double crochet, dalawang double crochet. So, start sa next hanggang sa dulo, kailangan natin ng 2 double crochet. So, pagkatapos ng double crochet natin, kailangan natin mag-change ng yarn. So, yung ginamit is dilaw. So, ngayon, kailangan natin mag-chain ng 3. Then, kailangan natin triple crochet. Dalawang triple crochet sa next na stitch. Tapos chain 4. Slip stitch sa seam na stitch yung sa ginawa nating triple crochet, then slip stitch ulit tayo sa next na stitch. Then chain 4. So, same sa next stitch, dalawang triple crochet. So, dito guys, hindi siya, dapat meron tayong 3 loop bago natin siya i-close. Chain 4, slip stitch, and then slip stitch ulit sa next na stitch. So, parang nasa half, naka-half lang. So, ganyan na. Slip stitch ulit tayo sa next stitch, then chain 4. So, yan lang, paulit-ulit lang yung gawin hanggang makarating sa dulo ng yarn. So, yung dalawang triple crochet. So, dito, kailangan natin i-pull ng dalawang beses. Then, gawa ulit ng triple
crochet, then i-pull through lahat ng loop, then chain 4, slip stitch pagkatapos, then slip stitch ulit. Ganun lang, paulit-ulit lang siya. Easy lang yung pattern niya. So, yun na yung gawin hanggang makarating dun sa dulo din. So, malapit na akong matapos. So, ayan, natapos ko na siya, guys. Ganun na yung labasan niya. Arrange lang natin siya sa or depende na rin sa inyo kung ano yung gusto niyo gamitin. Pwede niyo rin tahiin na lang siya, yung ikumpul-kumpul niyo tapos tahiin. So, gumawa na ako ng dahon. Yan lang din yung pattern ng dahon ko. So, kailangan lang natin pwede ikumpul-kumpul tapos tahiin siya lahat. So guys, ang bulaklak na ito, madali lang siyang gawin dahil yung pattern niya is paikot-ikot.
madali lang siyang sundan. So, dito, nakagawa ako ng about 50 na petals na tayo nagawa ko. So, yung ginamit ko na kulay is dilaw dahil madami akong dilaw na yarn. Then, pang ano lang to. Kasi pwede to siyang pwede niyong gawin para sa mga okasyon, kung anong okasyon na meron. Maganda itong pangregalo. Then, easy lang naman siyang gawin dahil yung pattern niya is super easy lang talaga. Hindi ka mahirapan sa ang tawag nito, paggawa kasi paulit-ulit lang. Then, hindi siya masyadong magulo kasi naka-straight lang. Nung nakikita mo sa umpisa, naka-straight lang siya ginagawa. So, ito siya. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng bulaklak ito. So, guys, search ko yung pangalan pala ng bulaklak na ito is marigold na bulaklak. So, yung pangalan nito is marigold. Yung kulay, merong kulay na red. Yung sa picture na snitch ko. Yun siya. So, yung pangalan niya is marigold na bulaklak. Kasi ang dami kong mga bulaklak na nagawa. Then, paiba-iba kasi yung pangalan ng bulaklak. Kasi diba madaming bulaklak sa mundo. So, ito siya, marigold. Yung pangalan niya. Nung nakaraan, gumawa rin ako ng cherry blossom. So, ngayon is marigold. So, nilagay ko na lang yung pangalan ng bulaklak. Salamat po guys sa panonood po. Salamat po sa pagsuporta. Ingat po kayo kung saan man kayo sa mundo. Be blessed and God bless. Bye-bye. See you ulit on our next video.